Pangsanlibutang ulat. Paghahanap ng tunay na kaligayahan. July 5, Denroy, Zimbabwe. 10 taong gulang lang si Denroy nang uminom ng alak sa unang pagkakataon. Nasa kanilang tahanan siya sa Bulawayo, Zimbabwe. Ipinagdiriwang ng kanyang uncle ang kanyang ika-35 kaarawan at inalok si Denroy ng isa sa kaibigan ng kanyang uncle ng isang shot ng vodka. Naisip ng batang lalaki, hindi ko pa ito nasubukan. May dahilan siguro sila kung bakit sila umiinom ng alak. Bakit hindi ko rin kaya subukan? Nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo pagkatapos niyang tumagay, at nag-iisip siya kung ano kaya ang mangyayari kung iinom pa siya. Inisip niya na nagiging mas masaya ang mga tao kapag umiinom sila. Gusto rin niyang maging masaya. Kaya nagpasya siyang alamin kung ano ang mangyayari kung iinom pa siya ulit. Mga ilang araw ang lumipas, tinanong ni Denroy ang 10 years old niyang kaibigan na si Privilege. "Di ba maraming beer sa ref ng daddy mo?" tanong niya kay Privilege. "Mapapansin ba niya kung kukuha ka ng ilang bote?" "Hindi yun mapapansin ni daddy," sagot ni Privilege. At nagsimulang magnakaw ng beer ang dalawang batang lalaki at uminom ng magkasama. Sa palagay ni Denroy naramdaman niyang mas masaya siya tuwing iinom sila. Nang bakasyon na iyon ay nagsimulang mapalakas ang kanyang pag-inom. Sa loob kasi ng school year ay isang linggo lang sila uminom. Ngunit nitong bakasyon ay halos araw-araw na silang dalawa ni Privilege umiinom. Itinago ni Denroy ang kanyang pag-inom sa kanyang mga magulang. Kapag lasing siya ay doon siya natutulog sa bahay nila Privilege at umuuwi na lang sa kanila kapag nahimasmasan na. Ginugugol niya ang maraming mga gabi sa bahay ni na Privilege. Sa kanyang pakiramdam ay napakasaya niya. Nang bakasyon na iyon, nagpa siya ang mga magulang ni Denroy na ilipat siya sa Adventist School. Nag-aaral doon ang nakatatandang pinsan ni Denroy at naisip nila na ilipat siya at mas makakabuti iyon para sa kanya. Hindi nagustuhan ni Denroy ang Adventist School. Dahil palagi silang nananalangin bago magklase, pagkatapos ng klase, at bago kumain. Hindi kasi siya kailanman nanalangin. Nagdadasal din sila sa tuwing morning worship at sa Bible class. Pakiramdam niya na para bagang nananalangin sila sa lahat ng oras. Ang mas malala pa, parang naramdaman niyang nawawala na ang kanyang kalayaan. Sa public school kasi ay okay lang kung late ka na pumasok at okay lang din na umalis ka kahit anong oras mo gusto. Subalit ngayon ay binabantayan mabuti ng mga guro ang lahat ng mga estudyante upang matiyak na nasa klase sila. Hindi masaya si Denroy. Gusto niyang uminom. Ang mga araw ay naging mga linggo, ang linggo ay naging mga buwan at patuloy na naririnig ni Denroy ang tungkol kay Jesus. Wala siyang nalalaman tungkol kay Jesus nang dumating siya sa Adventist School. Kaya namangha siya nang makita niya na tinatanaw ng mga guro at mga bata si Jesus bilang matalik nilang kaibigan. Nagtataka siya. Sino ba si Jesus? Paano ako pupunta sa langit upang mabuhay kasama siya? Maraming buwan pa ang lumipas. Sa umagang pagsamba ay narinig ni Denroy ang mga guro at mga estudyante na pinupuri si Jesus. Narinig niyang nag-uusap sila kung paano pinuno ni Jesus ang kanilang buhay ng kagalakan. Sa Biblia ay nabasa niya ang salita ni Jesus. "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan. Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay." Juan Kapitulo 10 versikulo 10, Juan Kapitulo 14 versikulo 16. Napagtanto ni Denroy na hindi umiinom ng alak si Jesus at siya ay nagtuturo ng tunay na daan patungo sa kaligayahan. Ganap na nabago ang kanyang buhay. Iniwan niya ang paglalasing.
Huminto na rin siyang makipagkaibigan kay Privilege. Pagkatapos ng klase ay dim-idiretso na lang siya sa bahay para makaiwas sa mga tukso at gumagawa na lang siya ng assignments at mga gawaing bahay. Sa paaralan ay napamahal siya sa mga guro. Nakita niya kasi ang concern ng mga guro sa lahat ng bata dahil gusto nilang matuto sila. Napuspos ng kagalakan ang kanyang puso na umapaw sa kanyang buhay. Kaya ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Ngayon, 16 na taong gulang na siya, at nawiwili sa kanyang bagong buhay kay Jesus. Dati ay gusto kong maranasan ang kaligayahan sa paglalasing, sabi ni Denroy. Subalit sa Adventist School ay nasaksihan ko na ang tunay na kaligayahan ay mararanasan lamang sa pamamagitan ni Jesus. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa mga bata sa bansang Zimbabwe sa lugar nila Denroy upang malaman nila ang tungkol kay Jesus. Ang bahagi ng handog ay gagamitin upang ang mga batang mahihirap ay magkaroon ng Adventurers Bibles. Gagamitin din ang handog upang gumawa ng mga short video series tungkol sa Fruit of the Spirit. Salamat po sa pagpapanukala ninyo ng masaganang handog sa darating na September 27.